Hey mga brods, may balita at reports tayo dito kay Jordan Heading. Ito pala yung gustong kunin din ng San Miguel Beermen na hindi nga nila nagawa dahil naunahan sila ng TNT Tropang 5G. Yes, may gusto nga i-offer. Ito pong SMB dahil bali-balita't si Munzon din ang gusto rin kunin nila. Pero isa rin si Jordan Heading sa mga nagugustuhan ng SMB kaya nga parang gagawin nilang trade asset nga daw. Ito pong sina Jeron Teng, pati yung Chris Miller na draft nila na veteranong rookie. Mga kabrods. Paano ba naman ito pong si Jordan Heading ay kakaibang player? Kahit sabihin natin na ito pong si Chris Miller na rookie nila ay magaling na player, ito pong Phil-Am na ito. Pero iba pa rin yung veterano at alam na yung laro dito sa PBA at sa Pinas. Itong katulad ni Jordan Heading. Yes mga kabrods. Pero ang TNT rin naman ay nakatingin din kay Chris Miller. Kumbaga, magkakaroon ng benepisyo yung bawat koponan na ito. Ito po kasi yung si Jordan Heading mga brods, magaling na player, composed na player, veterano na kung maglaro, clutch din na player, and talagang kalmado lang kung maglaro mga brods. Hindi ito katulad ng mga ibang veterano na nawawala pagdating na sa clutch, katulad ni na Paul Lee, pagdating na sa fourth quarter, nawawala na. Kaya nga mga brods, ito pong si Jordan Heading, maganda ito para sa SMB. Lalong-lalo na sa SMB, minsan nagchuchok sila. Minsan, nagchuchok yung mga veterano dito, katulad ni na Cruz, ni na Ross, ni na CJ Perez, mga brods. Minsan, nawawala sila sa play, nawawala sila sa wisho na manalo mga kabrods. Pagdating kasi sa fourth quarter, dyan din kasi nagkakaroon na ng step up ang mga veterano dyan dapat mga kabrods. Kaya ito pong si Jordan Heading, para sa akin mga brods, ito talaga yung pinaka-fit din sa San Miguel Beermen. Dahil ang SMB mga kabrods, isa rin sa mga reports and rumors natin, ang SMB ay hindi pa tapos sa tradings mga kabrods, sa blockbuster trade. Marami pang gustong ilutong SMB dahil gusto nga nilang kunin ang kampyonato ulit ngayong All Filipino Cup 2025 to 2026. Alam din naman natin medyo bad start nga ang SMB ngayong mga few games nila, mga first 2 games nila dito sa PBA. Pero hindi pa rin naman yun ang sagot sa tanong bakit kailangan pa ba nilang magpa-trade dahil grabe, ang lakas na ng lineup, napaka-deep na ng bench ng lineup ng SMB tapos magpapa-trade pa. Hindi rin yun mga kabrods. Ang SMB, kahit di na ito magpa-trade kahit di na sila maglagas ng player dahil ang lakas na talaga ng lineup na ito. Kumbaga, talagang finishing touch na lang para sa SMB. Kumbaga, inaayos na lang ni Coach Leo Austria sino ba yung bibitawan niya, sino ba yung mga players na kailangan nila para nga makuha yung kampyonato na ito. Dahil ang SMB once kasi na kapag meron nitong may makukulit na players, hindi nasunod sa play, talagang 80 trade at 80 trade ka nila. Pero katulad nito ni Jordan Heading, napakataas ng basketball IQ na ito mga kabrods. Maganda. Ito pong attitude pa. Tapos ang ganda pa ng gumawa ng play. Napaka-veterano, decision making, okay din talaga. Skills mga kabrods. Scoring na ito. Grabe. One of the best shooter ngayon sa PBA. Ito pong si Jordan Heading, ito pong lefty shooter na ito. Hindi lang yan, maski sa scoring, sa mga decision making sa scoring nito, ang ganda rin. Talagang ipapasa niya kapag libre yung teammates niya kahit libre pa siya. Yan ang kagandahan dito kay Jordan Heading. Napakagandang player, leader mga kabrod sa laro. Kaya dito sa SMB, malaking tulong ito para sa kanila na mag-add sila ng veteranong katulad ni Jordan Heading. Pero yun nga, TNT Tropang 5G kasi ngayon ito, nasa pudar ni Boss MVP ito. Kaya nga kailangan mga kabrods, maganda rin yung offer mo. Yun nga, yung sinabi ko, yung Chris Miller at Jeron Teng. Sa tingin nyo mga kabrods, kakagat ang TNT Tropang 5G doon. Kaya sa tingin nyo, sa lahat po ng mga SMB fans at TNT fans, kailangan bang kunin na SMB pang si Jordan Heading at bitawan si Chris Miller doon sa TNT Tropang 5G? Kaya komento mo lang po nyo dito mga bros at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga bros. Nabalitaan nyo na ba? Ito pong kay Jamie Malonzo. Yes mga bros, ililift na rin pala ito pong 3 years na ban niya dito sa PBA. Gagawing trade asset lang pala ng Barangay Nebras San Miguel para makuha yung rights ni Bobby Ray Parks Jr. Yes mga bros, unahin muna natin dito kay Jamie Malonzo. Yes, ito na ba yung pagbabalik nito sa Barangay Nebras San Miguel after nitong ma-release ng Kyoto
Hanaris. Yes mga bros, 5 games ang biro nyo, 5 games lang, wala na, tapos na. Yung skills pala na ito ni Jamie Malonzo, performance niya doon, hindi talaga nagustuhan ng Kyoto Hanaris. Ewan ko, nagaling naman ito ni Jamie Malonzo, baka nga, hindi lang fit doon sa sistema ng Kyoto Hanaris. Pero ito nga, sa pagbabalik niya dito sa PBA, alam natin na 3 years yung ban niya na ito. Pero, sinabi ko na rin ito dati mga kabrods sa mga past few days na vlog natin, na ito pong sina Boss Al, malakas ito kay Nakome Willie Marshall. Kaya nilang i-lift yung ban ni Jamie Malonzo dito sa PBA para nga ma-acquire pa rin ito pong si Jamie, pero hindi na babalik sa Barangay Nebra San Miguel. Kumbaga, gagamitin na lang nito at gagawing trade asset ng Barangay Nebra San Miguel ito. Pero syempre, ito pong Ginebra, hindi naman nila kailangan basta-basta ibalik si Jamie Malonzo sa lineup nila. Bakit mga brods? Syempre, ikaw ba naman? Iniwan mo yung kupunan mo, tapos sa tingin nyo, kukunin agad ng Ginebra ito. Sa tingin nyo, para sa Ginebra, okay lang yung mga ganon, na masusuyo mo agad yung Ginebra sa mga ganon. Syempre, hindi mga kabrods. Ito pong sina Boss Al, wise din na mga boss ito mga kabrods. Once kasi na iniwan mo yung kupunan, iti-trade ka na lang. Yes, ibabalik ka pero iti-trade ka na lang sa ibang kupunan. Pero dito, ang ganda ng mga offer dito, ang ganda ng blockbuster trade na ito. And okay rin na ibalik ng Ginebra at ilift ng PBA yung ban ni Jamie Malonzo para na rin ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Bakit mga kabrods? Ito po kasing si Jamie, napakaganda rin ng value na ito sa PBA. Although hindi rin okay yung value niya sa Kyoto Hanaris sa Japan, pero yung value niya dito sa PBA ay mataas pa rin. Kaya ang katumbas nito mga kabrods ay katulad ni Bobby Ray Parks Jr. Si Parks naman ang gustong kunin ng Barangay Nebra San Miguel dahil si Parks, alam din naman natin na babalik na rin ito sa PBA and tapos na rin yung Osaka Ibesa niya dyan sa Japan B-League at ito yung gusto ng Barangay Nebra San Miguel. Sabi nga nila, etong si Parks okay ito. Hindi ito mangiiwan daw sabi ng Ginebra management dahil dati pa lang hindi pa ito nagpapadraft sa PBA. Ginebra na yung bukang bibig na gustong mapuntahan ni Bobby Ray Parks Jr. Kaya mamahalin talaga ni Parks ito pong Barangay Ginebra. Hindi niya ito iiwan. Kaya yung skills pa lang ni Parks panalo ng Ginebra. Pero pagdating nga lang sa age, talo ang Barangay Nebra San Miguel dito. Pero hindi naman nagkakalayo, 32 years old na rin. Ito pong si Bobby Ray Parks Jr. while si Jamie Malonzo ay nasa 29 na rin. Kaya okay rin mga kabrods. Ito pong si Parks kasi mas maganda na rin yung experience na ito dyan sa ibang bansa. Mas naging scorer, mas naging composed na player, mas naging veterano, mas naging leader, mas naging shooter palalo. Yan ang maganda dito kay Bobby Ray Parks Jr. Kaya ito pong trade na ito na Bobby Ray to Ginebra and Jamie Malonzo to TNT, napakaganda ng trade na ito. Walang logi rin mga kabrods. Sabihin natin na si Malonzo fit na fit sa Barangay Nebra. Malay nyo, mas fit pala yung Bobby Ray Parks Jr. Nakakagaling lang ng Japan and mas maganda pa ang experience niya doon. Si Jamie, 5 games na lang experience sa Japan. While si Parks, ilang years ito mga kabrods. Isipin nyo rin yan, 4 to 5 years na rin ito pong si Parks dyan sa Japan. Kaya maganda na makuha ito ng Barangay Nebra kaysa nga daw kay Malonzo na iniwan ang Barangay Nebra San Miguel. Kaya ito magandang negotiation nito mga kabrods. So tingin nyo ba, fair and square ang trade na ito? Bobby Ray to Barangay Nebra and Jamie Malonzo to TNT Tropang Giga. Kaya komento mo lang pinyo mo dyan mga brods. Isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball Trade Hoops. Yun lang. I'm out.